Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1984. Lugar ng Aklan. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Densyo. Nasa lahi kami ng mga manggagamot. Subalit hindi ko pinili ang manggamot at mas pinili kong tugisin ang mga mapinsalang aswang kesa manatili sa aming tahanan. Alam kong magastos at delikado, subalit yon ang naging porte ko sa mundo ng espiritual. Marami rin akong tangang gamit sa aking katawan at iba't ibang lugar na ang aking napuntahan, lalong-lalo na sa lugar ng Kabisayaan. Sa totoo lang, sa parting Kabisayaan ang may maraming mga gamit at dahil nga sa iyo ang hinahanap ko, nagkakaroon ako ng kaibigan na kapareho ng aking layunin. Hanggang sa nakilala ko itong si Randy, na isa ring may tangan sa kanyang katawan. Magkasundo kami sa mga bagay, at kung saan man ako magtungo ay naroroon din ito. Hanggang sa isang araw sa aming lugar sa Aklan, may nabalitaan kaming dalawa ni Randy na may pumanaw umanong isang lalaki. Noong araw ay masukal pa sa aming lugar at mas nangingibabaw pa ang masukal na damuhan at malalaking puno. Magkakagwat naman ang mga tahanan noon dahil na rin sa ilan pa lamang ang naninirahan sa aming barangay noong panahon. Kaya naman talamak ang bali-balita sa pagkasawi ng lalaki. At ayon sa iba, maaaring nahulog lamang ang lalaki sa punong iyon na kanya namang ikinasawi. Kaya naman ayaw maniwala ng mga tao roon patungkol sa sinasabi ni Redentor na kasama ng lalaking nawalan ng buhay nung gabing iyon. Ayon pa nga sa kanya, si Redentor at Alex ay magkaibigan at magkasama nga nung gabing iyon. At habang naglalakad sila sa liblib na lugar, nang biglang nakarinig umano sila ng isang malakas na pagaspas na umaaligid lamang sa kanilang paligid. Pinabayaan lang umano nila iyon sa pag-aakalang isang normal na malaking ibon lamang ang napadaan. Hanggang sa maya-maya pa'y bigla na lamang nawala itong si Alex. At kinabukasan ng umaga na lamang ito natagpuan habang nakasabit ang kanyang katawan sa sanga ng isang malaking puno. At nang pag-rescue sa kanya doon, wala na itong buhay na namumutla ang kanyang buong katawan. Kaya naman walang maniwala kay Redentor patungkol sa kanilang karanasan noong gabing yon ni Alex. Kahit na nga ba ilang oras nilang hinanap si Alex noong gabing yon kasama ang mga tanod. At nang nakiramay nga itong si Densyo at Randy sa burol ni Alex, habang nananatili pa lamang na nakalapag ang katawan ng pumanaw sa may banig, sa kadailanang noong araw ay ginagawa ang kabaong sa pamamagitan ng plywood. Humingi sila ng pahintulot sa pamilya ng pumanaw upang matingnan ang buong katawan nito kung ano ang nangyari. Bumungad sa kanilang dalawa ang hiwa sa leeg, gayon din ang malaking sugat nito sa kanyang tiyan, na ayon sa mga taga roon pati na rin sa pamilya, na nagkaroon lamang ng sugat sa pagkakatama sa sanga ng puno. Subalit hindi kumbinsido ang dalawa sa kanilang nakita. Dahil ayon sa kanilang mga mata ay hindi pangkaraniwan ang mga sugat na iyon na natamo nitong si Alex. Kaya naman kinausap nila itong si Redentor upang puntahan ang lugar na pinangyarihan. Gabi na nang nagtungo sila roong tatlo at sa kanilang pagdating, kagad na naramdaman ni Randy at Densyo na may kakaiba sa lugar. Sambit na wika pa ni Densyo kay Randy. Sa tingin ko ay malapit lang rito ang kanyang tahanan. Sigurado kung nandirito lamang yon. Subalit sa ilang ulit nilang paikot-ikot roon, ni isang tahanan ay wala silang nasipat. Sambit na wika naman ni Randy nang, "Mukhang gumagamit ng malakas sa sabulag ang nilalang na ito." "May malakas ka rin kapangyarihan ha. Tingnan lang natin kapag natagpuan ka namin ni Densyo." Hanggang sa gumamit na ng malakas na pangkalas ng sabulag si Densyo.
Maya-maya pa'y nasipat nila ang animoy kuweba habang ginagapangan na ang ibabaw nito ng mga damo. Sa tingin ko, Randy, ito na ang hinahanap natin. Redentor, wag na wag kang lalayo sa aming dalawa upang hindi ka mapahamak. Pumasok silang tatlo sa loob ng animoy kuwebang yun habang dala-dala lamang ang isang siga. Napakabaho naman rito. Pwede bang maghintay na lamang ako sa labas? Parang hindi ko kakayanin ang nakasusulasok na amoy. Hindi ka maaaring lumayo sa amin, Redentor. Kung ayaw mong matulad kay Alex, tiisin mo na lamang ang nakasusulasok na amoy. Subalit sa kanilang pananatili sa loob, wala roon ang nilalang na kanilang hinahanap. Kaya naman madali na silang lumabas roon dahil na rin sa sumasama na ang pakiramdam ni Redentor. Maaaring ipagpabukas na lamang natin ito, Randy, at bukas ay tayong dalawa na lamang ang babalik rito. Gusto ko mang taniman ng mga pangontra ang kanyang tahanan. Subalit maaaring hindi na siya bumalik dahil doon. Kaya mas magandang bumalik na lamang tayo rito kinabukasan. Kinabukasan ay pinaghandaan na nga ni Randy at Densyo ang animoy kuweba. 7:00 pa lamang ng gabi. Nagtungo na sila roon at may dinatnan nga silang isang matandang babae. Mahaba ang kanyang buhok na kulay puti habang bakas naman sa kanyang katawan ang pangungulubot ng kanyang balat. Ramdam na nilang dalawa ang pagiging kakaiba ng matanda habang hindi ito makatingin sa kanila ng diretsyo sa kanilang paglapit. Tanong na wika pa rito ni Densyonang. Lola, pasensya na po kung naabala namin kayo sa mga oras na ito. Wala ho ba kayong ibang kasama sa loob ng kuwebang yan? Tugong wika naman ng matanda. Bakit nyo naman na itanong yan sa akin, iho? Matagal na akong naninirahan dito at ako lamang mag-isang sumisilong riyan. Ngayon lamang ba kayo nagawi sa aking tahanan? Taga saan ba kayong dalawa? Mukhang naligaw yata kayo ng dinaanan. Tuloy-tuloy na pagtatanong ng matanda habang ang dalawa naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nararamdaman. Naanimoy may malakas na itim na kapangyarihan itong itinatago habang kinukontrol lamang ang kanyang sarili. Naparito ho kami, Lola, upang itanong sa iyo ang patungkol sa lalaking natagpuan sa ibabaw ng puno. Dediretsohin na ho kita. May kinalaman ho ba kayo roon? Ano ang sinasabi mo sa akin, iho? Na hindi kita maunawaan. Papaanong magkakaroon ako ng kinalaman roon? Sa kabila ng aking edad at sitwasyon, itong tungkod na nga lang na aking hawak-hawak ang nagbibigay ng lakas sa aking mga hita. Kaya papaano pang madadawit ako riyan? Lola, huwag ka nang magmaang-maangan sa lahat ng mga nangyari. Hindi mo man aminin sa amin. Subalit nararamdaman namin ang kakaibang lakas na mayroon ka. Huwag mo nang itago sa iyong pisikal na katawan ang totoo mong kapangyarihan. Dahil mapipilitan kaming gamitan ka ng mga inkantasyon na sigurado kung hindi mo magugustuhan. Umamin ka na lamang sa amin na may kinalaman ka sa pagpanaw ni Alex at maaari ka na lamang naming palisin rito. Subalit bago ang lahat ng iyon, kinakailangan mong isuko sa amin ang lahat ng gamit na mayroon ka, pati na rin ang nasa loob ng iyong katawan. Sa puntong iyon, nakipagmatigasan pa sa kanilang dalawang matanda habang humahalakak lamang ito sa pagtawa sa kanilang harapan. Ilang ulit ko bang kailangang sabihin sa inyo na wala akong kinalaman sa pagpanaw ng tinutukoy ninyong Alex? Umalis na lamang kayo rito sa aking tahanan. Dahil kung hindi, ipapalapa ko kayo sa 2 alaga kong aso na ngayon nyo lamang makikita sa talambuhay ninyo. Lola, huwag mo na nga kaming tinatakot. Ang tinutukoy mong aso ay ang Sigbin na kanina pa naming namamatyagang paikot-ikot rito. Matapos magsalita ni Densyo, biglang sumipol ang matanda gamit ang kanyang daliri.
nang masipat nilang mabilis na tumatakbo ang dalawang sigbin papalapit sa kanila. Sambit na wika pa ni Densyo kay Randy nang, "Ikaw ang bahala sa dalawang sigbin. Ako naman ang haharap sa matandang ito." Madaling nagusal ng mga salita itong si Densyo at mabilis ang itinigalpo sa matanda. Papalayo na sana iyon sa kanilang kinatatayuan. Subalit tinamaan ng matanda ng malakas na tigalpo ni Densyo. Bumulagta ang matanda sa lupa at nang lapitan nga iyon ni Densyo, nagmamakaawa itong wag siyang paslangin. Sa kadahilan ng matanda na umano siya at ginawa niya lamang ang pagpaslang kay Alex dahil na rin sa pag-uutos ng nasa kanyang isipan. Habang paulit-ulit umano siyang binubulungan nito na gumawa ng hindi kaaya-aya sa mga tao. Nadala si Densyo sa pagmamakaawa nito. Inalas na lamang niya ang mga gamit nito sa katawan. Pati na rin ang itim na bato ay kanyang ipinaluwal. At nang dahil doon ay daan-daang nanghihina ang matanda. Sa kadahilanang kumukuha lamang siya ng lakas sa lahat ng kanyang mga gamit. Iniwan na lamang ni Densyo ang matanda na nakabulagta sa lupa. Muli na itong bumalik kay Randy. Subalit dinatnan niyang wala ng buhay ang dalawang sigbin. "Kamusta naman ang matanda doon, Densyo? Binawian mo na ba ng buhay? Para may pagiganti man lamang itong si Alex na kanyang pinaslang." Nakaramdam ako ng kaunting awa sa matanda. Mas maigi na yung ginawa ko sa kanya. Unti-unti na rin siyang mawawala ng buhay. Mas mainam na yon para maramdaman niya ang sakit sa lahat ng kanyang ginawa ng karumal-dumal. Maaari na tayong makiramay sa pamilya ni Alex, subalit hindi tayo maaaring bumuntot sa libing nito. Hanggang sa pakikiramay na lamang tayo, sa kadahilanang manghihina ng lubusan ng ating mga gamit. Makalipas ang ilang araw ay nilibing na rin itong si Alex. Habang hindi pa rin matanggap ng kanyang kaibigang si Redentor ang lubusang pagkawala nito. Isang araw ay napatungo si Densyo at Randy sa isang sityo na mayroong kasiyahan. Talamak pa noon ang pasikatan ng mga gamit. Lalong-lalo na kapag nakainom na ang mga taga roon sa sityong iyon at tumiiral na ang kayabangan. Dagliang tinawag si Densyo at Randy sa isang paikot na upuan habang nandoon ang iba't ibang uri ng tao na may kanya-kanyang tangan. Kilala itong si Densyo sa kanilang lugar dahil na rin sa pagiging manggagamot ng kanilang lahi, samantalang itong si Randy ay pausbong pa lamang. Inaupo sila roon sa pag-aakalang magtatagay lamang ng tuba. Yun pala ay kinakailangang magpasikatan ng kanya-kanyang mga gamit na ayaw namang gawin ni Densyo sa kadahilanang hindi niya ipinagyayabang ang lahat na mayroon siya. At sa maniwala man kayo o hindi, may 2 sundalo roon, pati na rin opisyal ng barangay at mga kalalakihang nanggaling pa sa ibang lugar. Pinapaunang magpasikat itong si Densyo ng kanyang mga gamit. Subalit nagsalita na lamang ito ng, "Mauna na lamang kayo at kaming 2 na lamang ni Randy ang pinakauli. Tutal uli na rin naman kaming dumating. Kaya simulan nyo nang ipakita ang inyong kakayanan." Nanood lamang itong si Randy pati na rin itong si Densyo sa ginagawa ng sundalo, pati na rin ang barangay official at iba pang mga dayo roon. Bumunot ng baril ang 2 sundalo. Nagusal ito ng orasyon at inihip sa kanilang kamay. Sabay pinutok ang kanilang kargada sa kanila mismong kaliwang palad. Nagtaka ang mga tao roon, lalong-lalo na ang mga nanonood. Sa kadahilanang ni hindi man lamang tumagos ang punglo ng bala sa kanilang palad. At ang kasunod ay ang opisyal ng barangay na humugot ng kanyang matalim na itak at paulit-ulit na tinaga ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Magkakasunod na rin ang mga dayuhang kalalakihan na nagpakita ng gilas sa kanilang mga kakayanan hanggang sa dumating na nga kay Randy at Densyo upang ipakita nila ang angking galing ng kanilang mga gamit. Muling sambit naman ni Densyo ng,
Sa totoo lang, hindi kami kasing galing ninyong lahat. Hindi kami pangsabak sa gera na tulad ninyo. Pang mga nilalang lamang kami na pumipinsala sa mga tao. Pero siyempre mag-iwan kami ng karanasan upang magkaroon naman tayo ng pagkakakilanlan sa ating paghaharap na ito. Magsasalita ako ng tatatak sa inyong isipan at magmula ngayon ay sasabihin ko na wala ng bisa ang lahat ng inyong mga gamit ngayon dahil sa pagtingin ko pa lamang sa inyong mga anino. Sige at subukan muling barilin ang iyong kamay kung hindi pa rin ba yan tatalaba ng bala. At dahil sa hamon na iyon ni Densyo, muling sinubukan ng sundalo ang pagbaril sa kanyang palad. At sa ikalawang pagkakataong iyon ay nabigo ito na nagtamo ng sugat ang kanyang kamay. Hindi rin nakaligtas kay Densyo ang barangay official at dahan-dahang hiniwa ang kanyang braso. Subalit tulad ng sinabi ni Densyo sa kanila, wala nang bisa ang kanilang gamit sa pamamaraang ginawa ni Densyo. At dahil nga nagtamo ng hiwa ang barangay official na iyon, hindi na sumubok ang iba pang mga kalalakihan dahil na rin sa takot na maaari silang masugatan. Napamangha ang mga tao roon kay Densyo sa kadahilanang hindi ito gumamit ng kahit na anumang pagpapasikat sa kanyang katawan. Bagkus ay pinakita niya ang kanyang kakayanan na kaya niyang manipulahin ang kapangyarihan ng ibang tao. Huwag kayong mag-alala. Babalik rin ang kakayanan ng inyong gamit makalipas lamang ng 5 minuto. Maraming salamat sa inyong panyaya. Kinakailangan na rin naming umalis ni Randy sa kadahilanang may kinakailangan pa kaming puntahan. Nagtungo si Randy at Densyo sa burol na malapit sa sityong yun. Sa kadahilanang may bali-balitang may 5 pamilya umano ng aswang ang naninirahan sa burol na yun na nanggugulo sa ilang magsasaka kapag sumasapit na umano ang takip silim. At nang makarating nga sila sa gilid ng burol, kagad silang nagmatsyag roon at may nakita nga silang 2 tahanan. Pagdating pa lamang nila sa harapan ng bahay, may nakita na silang nagkalat na buto na maaaring sa tao o sa hayop. Kaya naman patuloy sila sa pagtawag kahit na maliwanag pa noon ang araw. Subalit ni Isay walang lumalabas na ayon sa mga nagsabi sa kanila na ganoon daw talaga ang tahanang iyon. Ni wala kang makikitang tao sa labas kapag maliwanag ang araw. Magandang hapon ho sa inyo. May tao ho ba sa tahanang ito? Paikot-ikot na lamang ang 2 sa labas ng tahanan. Subalit ni Isay wala man lamang nagpaparamdam. Minabuti na lamang ng 2 na tingnan pa ang isang tahanan doon. Subalit nabigo rin sila na wala man lamang na lumabas na kahit na isang tao. Maya-maya ay may napada ang isang magsasaka habang may hawak-hawak itong itak sa kanyang kamay. Nakasakay ito sa kanyang kalabaw at sininyasan nga silang lumapit sa kanya. Sambit na wika ng magsasaka sa kanilang paglapit. Sarado ang kanilang tahanan tuwing umaga. Bumalik na lamang kayo mamayang gabi. Saka nyo makikitang bukas ang lampara dyan. Babala ko lamang sa inyong 2 kung ano man ang inyong layunin sa kanila. Mag-iingat na lamang kayo sa kadahilan ng kakaibang pamilyang yan. Niwala silang kamag-anak o kaibigan dito sa aming lugar. Kaya naman binibigyan ko kayo ng babala. Maraming salamat sa paalala mo, Manoy. Halika kayo't magtungo muna kayo sa aming tahanan. Ako ang natatakot para sa inyo. Sige na at sumakay muna kayo sa aking kariton. At doon sa aming tahanan na ipagtitimpla ko kayo ng kape. Minabuti na lamang ng 2 na sumama sa magsasaka upang sa tahanan nito ay magpaabot ng takip silim. At nang sila'y makarating nga roon, madali namang silang inasikaso ng magsasaka at napansin nila sa tahanang iyon na may mga nakalagay na cross na nakabao naman sa kanilang dingding. Kaya naman hindi na mapigilang magtanong ni Densyo. Manong, bakit po may mga cross na nakadikit sa inyong dingding? Pansin ko pa lamang sa aming paglapit rito. Hindi lang sa may bintana may nakalagay, pati na rin sa inyong pintuan. Ano ho bang ibig sabihin yan?
Totoo ba ang bali-balitang may nanggagambala sa inyong nilalang rito tuwing gabi? Tama ka, iho. Ano nga bang pangalan mo? Pagtatanong ng magsasaka kay Densyo. Densyo ho ang pangalan ko at ang kasama ko naman ay si Randy. Sa totoo lang, Densyo, hindi naman sila ganyan noong araw. Nakikihalubilo pa nga sila sa mga tao rito. Subalit nang mamatay ang kanilang lolo, magmula noong inilibing ito, ang pamilyang yan ay hindi na lumalabas ng kanilang tahanan. At makalipas lamang isang buwan, usap-usapan na dito sa aming lugar na nakikita ang kanilang pamilya sa 10 oras ng gabi na umaaligid sa mga tahanan rito. At kahit ako ay hindi nakaligtas roon, namataan ko silang kakaiba habang nanlilisik ang kanilang mga mata at nag-aangil. At magmula noon ay nakaramdam na kami ng takot sa kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko sa inyo ay ang tahanang pinuntahan nyo kanina. Kaya naisipan kong maglagay ng cross sa paligid ng aming tahanan upang kahit papano'y may taboy sila kung sakaling magtangka muli silang magtungo rito. Kaya pala naglagay kayo ng mga cross sa paligid ng inyong tahanan. Alam niyo ho bang wala ring bisa ang mga yan? Sa kadahilanang hindi rin sila natatakot sa cross. Maliban na lamang kung ang cross na ginagamit ninyo ay may bendisyon. Hindi normal na bendisyon lamang na winiwisikan ng tubig. Ito ay ang salitang buhay na ikinakarga sa isang bagay. Huwag kayong mag-alala dahil kakargahan ko ang mga cross na yan. Isa ho ba kayong manggagamot? May kaalaman lamang ako pero hindi ako nanggagamot. Naparito lamang kami upang tingnan ang 5 pamilyang nariyan. Dahil ayon nga sa nakapagsabi sa amin na ginagambala kayo ng 5 naninirahan dyan. Paano ho ba yan? Maraming salamat sa kaping ibinigay ninyo. Pati na rin sa ilang oras naming pananatili rito. At yung mga cross na nasa inyong dingding. Buhay na ho ang mga yan. Kaya wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Sige ho't kinakailangan na naming bumalik roon upang tugisin pa ang mga nasabing nilalang. Sa paglalakad ni Densyo at Randy, habang dinaraanan ng mga nagtataasang mga nyog, dinig naman nila ang palaspas ng mga dahon nito kapag inaampas ng malakas na hangin sa itaas. Subalit batid nilang dalawa na may nagmamatsyag na sa kanila habang naglalakad silang patungo sa tahanan. At nang muli na nga silang makabalik roon, nakatayo na sa labas ng tahanan ng 3 kalalakihan habang wala pa roon ang 2 na sa kanilang pagkakatansya yun na nagmamasid sa kanila habang naglalakad. Bungad na salita pa ng lalaking nakatatanda. Anong ginagawa ninyo rito? Kanina pa namin kayong nararamdaman habang nagpapahinga kami. Anong masamang hangin ang nagtulak sa inyo upang tuntunin ang aming tahanan? Tugong wika naman ni Densyo. Naparito lamang naman kami upang pagsabihan kayo na itigil nyo na ang pananalanta sa lugar na ito. Sa kadahilanang hindi na natutuwa ang mga tao sa inyo at madalas na nila kayong nakikita na umaaligid sa kanilang tahanan. Maaari ba namin kayong pakiusapan na kung maaari lang ay lumikas na kayo rito? Wala kayong karapatan na paalisin kami rito. Sino ba kayo para pakialaman kami? Nakikiusap lamang naman kami sa inyo. Subalit kung makikipagmatigasan kayo sa amin, mapipilitan kaming gumamit ng dahas upang mapalis kayo rito. At baka hindi lang yon ang mangyari. Ikaw ba ang magulang ng mga kabataang yan? At ang iyong asawa at isa pang anak na babae ay ang kanina pang nagmamatsyag sa amin na nasa aming likuran ngayon. Akala ba ninyo hindi namin alam ang ginagawa ninyo? Isipin mo na lamang ang 3 mong anak kung pati sila ay madadamay. Paano naman ang aming lupain rito? Maaari nyo itong ibenta o kaya iiwang abandonado. Sa kadahilanang hindi na rin kayo tanggap ng mga naninirahan dito. Subalit hindi naman kami papayag ng aking kasama na hindi ninyo ipagkaloob sa amin ang ibinigay sa inyo ng matandang na mayapa. Yun ay ang pamana sa inyo upang pasukin ang kadiliman. Huwag ka nang makipagmatigasan sa amin, Manong. Hindi rin namin gusto ang pumaslang ng tulad ninyo.
Subalit kung kinakailangan ay gagawin namin. Ilan pa lamang ang natutugis namin sa baryong ito. At alam naming marami kayo. Kaya nagbibigay kami ng pagkakataon sa maaaring magbago. Harap-harapan kaming nakikiusap sa inyo na kung maaari lang isipin mo ang iyong mga anak. Dahil maaari kaming mapilitang idamay sila kung sakaling gagawa ka ng hindi kaaya-aya sa amin. Napilitang isuko ng pamilya ang ipinagkaloob sa kanila ng matandang na mayapa. Dahil yun ay bilang pamana sa kanila upang may sakatuparan ng saling lahi sa pamamagitan ng itim na bato na nagtataglay ng itim na kapangyarihan. Matapos makuha ng dalawa ang ipinagkaloob sa kanila, mas pinili na lamang na lumikas ng pamilya kaysa manirahan pa sa lugar na iyon. Labag man sa kanilang kalooban, subalit kinakailangan nilang abandonahin ang lupang tinitirikan ng kanilang tahanan dahil na rin sa kahihiyang kanilang nagawa sa lugar. At nang malaman nga ng mga taong naninirahan doon na wala na sa kanilang lugar ang pamilyang may kakaibang abilidad, maluwag na silang nakakapagsaka at muli nang namumuhay ng tahimik sa kanilang barangay. Isang araw ay nagtungo ang dalawa sa bukid. Pinasyalan nila roon ang kanilang kaibigang Diwata habang may daladalang mga pagkain bilang alay. Pagdating nga nila roon, laking gulat nila nang makita nilang putol na ang malaking puno ng akasya kung saan doon naninirahan ng Diwata na kanilang kaibigan. Tinawag pa rin nilang dalawa yon sa pagbabaka sakaling nandoon pa rin ito na maaaring magpakita pa rin sa kanila. At hindi naman sila nabigong dalawa sa kanilang pagpunta roon sa kadahilan ng maya-maya lang ay nagpakita na ito na nakaupo sa putol na akasya. Batid nila ang kalungkutan ng Diwata dahil na rin sa pagkakaputol ng kanyang tahanan na matagal niya nang inaalagaan. Sambit na wika pa ni Randy na mas malapit ang kalooban sa diwatang yun. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, magandang Diwata. Wala nang ibang maaaring gumawa nito kung di ang tao. Subalit hindi niya alam na may naninirahan sa punong ito. Kaya naman patuloy niya pa rin itong pinutol. At alam naming malawak ang inyong pangunawa. At eto nga pala at may dala kaming pagkain para sa iyo. Huwag ka nang maging malungkot, magandang Diwata. Maaari ka pa namang lumipat sa ibang malalaking puno na naririto. Tugong wika naman ng Diwata kay Randy. Kami ang tagapangalaga ng kalikasan, kaya masakit para sa amin kapag pinuputol ang mga puno rito. Subalit wala naman kaming magagawa. Bilang tao na tulad ninyo, kinakailangan nyo ang mga ganitong uri ng mga puno. Subalit sana naman ay hindi humantong sa pagkaubos ang mga punong naririto. Sa kadahilanang ito ang aming mundo at paraiso para sa amin ang magandang kagubatang ito. Sabat na wika naman ni Densyo. Maraming salamat sa malawak na pangunawa mo, Diwata. Subalit ikinalulungkot namin ang pagkaputol ng iyong tahanan. Maaari pa rin ba kaming magtungo sa putol na punong ito? At dito ka pa rin ba namin maaaring tawagin? Nandirito ang aming portal patungo sa aming kaharian. Kaya dito pa rin kayo magbabalik. Subalit nakakalungkot lang na isipin na wala na ang magandang puno na aking pinangangalagaan. Siya nga pala, bago pa namin makalimutan ni Randy, maaari ba kaming makainom ng mahiwagang tubig na nanggaling sa inyong espiritual na mundo? Ang tubig na pinapakiusap ni Densyo sa Diwata ay mas malakas pa sa Agua de Mayo bilang proteksyon na rin sa kanilang katawan at upang makaiwas sa kahit na anumang uri ng karamdaman. Maya-maya pa'y may nakita silang dalawang ginintuang baso. Nakapatong lamang ito sa putol na kahoy at ipinainom sa kanila ng Diwata ang dalawang basong yun na naglalaman ng mahiwagang tubig na nanggaling sa kanilang kaharian. At nang matapos na ngang mainom ng dalawa ang tubig, madali na rin silang nagpaalam sa Diwata
at muli nang naglakbay patungo sa kani-kanilang tahanan. Makalipas ang 2 buwan, napagplanuhan ng dalawang magtungo sa isang barangay na kung saan lantaran umano ang panggugulo ng mga busaw. Ito ay ang samahan ng mga aswang na hindi naman kumakain ng tao, subalit mga alagang hayop naman ang pinupunteriya ng mga ito. Madali silang nagtungo roon at nanirahan sa kubo ni Kapiling. Si Kapiling mismo nagimbita sa kanila roon. Dahil na rin ang ilan sa kanyang mga hayop ay biktima ng mga busaw. Lalong-lalo na ang kanyang mga alagang baka na bigla-bigla na lamang umanong nawawala. Dito muna kayong dalawa sa aming kubo. Wala kayong babayaran dito. Ako na rin ang bahala sa inyong pagkain. Pasensya na nga pala kung medyo makalat dyan ha. Hindi ko pa rin kasi nalilinis ang kubong ito. Wala hong problema sa amin, Kapiling. Sanay naman ho kami sa ganitong buhay. At ito po ang napili naming tungkulin na makatulong sa inyo na ginugulo ng mga tulad ng mga nilalang na busaw. May ideya ho ba kayo sa barangay na ito kung saan sila naninirahan? Sa palagay ko lang iho, dyan sa pinakataas ng bukid na yan sila naninirahan. Kasi madalas ko silang nararamdaman tuwing gabi. Naanimoy dyan sila nanggagaling at pumapagaspas. Noong una hindi ko nga sila pinapansin. Subalit nang unti-unti ko nang nakikita na nawawala ng ibang mga baka ko. Kaya naisipan ko na humingi ng tulong sa inyo. At wala naman akong ibang malalapitan kung di kayo. Susubukan ho namin ni Randy kung ano yung magagawa namin. At maraming salamat ho sa inyong pagpapatira sa amin dito. Mamayang gabi ay magmamatsyag kami upang makasiguro kung sila nga bang kumukuha ng inyong mga alagang baka. Maraming salamat din sa inyong dalawa at pinagbigyan niyo ako sa aking hiling. Sige at maiwan ko na muna kayong dalawa riyan. Huwag kayong mahihiyang tawagin ako sa aking tahanan kapag meron kayong kailangan. Maraming alagang baka itong si Kapiling at yun ang kanyang pangunahing hanap buhay upang may maisuporta sa kanyang pamilya. At habang naghihintay nga kami ni Randy ng takip silim, minabuti na muna naming maglakad-lakad sa paligid. Hanggang sa may makita kaming mahabang buhok na nakasabit sa alambre. Alam mo yung animoy buhok ng buntot ng kabayo habang nakapulupot ito sa talim ng alambre na ginamit na bakod bilang harang sa pag-aalaga ng baka ni Kapiling. Sambit na wika pa ni Randy nang makita niya iyon. Mukhang napasabit pa yata siya rito, Densyo. Nag-iwan pa siya ng bakas ng kanyang mahabang buhok. Kunin mo ang kanyang buhok, Randy, at magagamit natin yan sa kanila. Maaaring nagkamali yata siya sa kanyang pagbaba o kaya naman ay sa kanyang pagmamadali sa pag-alis. Kinuha ni Randy ang animoy malagkit na buhok habang may hindi pangkaraniwang amoy na nanggagaling sa bawat hibla nito. Mamayang gabi, Randy, ay matutunghayan natin kung ano nga bang pinagagagawa nila rito. Mga kawatang busaw na walang alam kung di may ruwisyo. Ilang oras ang nakalipas habang nananatili pa ang dalawa sa may kubo. Nalalapit na noon ang takip silim nang dumating si Kapiling na may dalang pagkain para sa kanilang gabihan. Eto at kumain muna kayo habang mainit pa ang masarap na sinabawang isda. Pasensya na kung medyo inabot ako ng gabi sa pagluluto. Sinigurado ko munang nasa maayos ang aking mga alagang baka. Kasi baka mamayang gabi salakayin na naman ako ng mga busaw. Mauubos ang lahat ng kabuhayan ko dahil lamang sa kanila. Maraming salamat ho sa pagkain, Kapiling. Huwag ho kayong magalala. Tutugisin namin ni Randy ang mga yan upang hindi na magambala ang inyong paghahanap buhay. Salamat sa inyong tulong. Sige na at kumain na muna kayo. Kapag kulang ang kanin, magsabi lamang kayo sa akin ha. Nagpatuloy na nga sa pagkain ng dalawa. Subalit hindi pa man sila natatapos. Mga bandang 7:30 na yun ng gabi. Nang mabilis na tumakbo si Kapiling patungo sa kanilang kubo. Pasensya na kayong dalawa. Pansin ko lamang na nandiyan na sila dahil sa hindi na mapakali ang mga alaga kong baka na para bang may kinakatakutan sila roon. Napakaaga namang mamerwisyo ng mga busaw na ito. Mamaya na natin tapusin ang ating pagkain, Randy. Unahin na muna nating asikasuhin ang mga baka ni Kapiling.
Mahirap na baka pagpiestahan na naman nila ang mga yon. Huwag ka nang sumama sa aming kapiling. Manatili ka na lamang sa loob ng iyong tahanan at kami na ang bahala sa kanila. Madaling nagtungo si Randy at Densyo kung nasa saan ang mga alagang baka ni Kapiling. At habang papalapit na nga sila, biglang nagsipagpulasan ang 4 na may itim na nilalang habang nasisipat nga nilang mahaba ang buhok ng mga ito. At bago pa man lamang sila makapasok roon, tuluyan nang nawala ang 4 na iyon sa kanilang paningin. Ang bibilis naman ng mga kawatan ni hindi man lamang natin nagamitan ng tigalpo. Hayaan mo na, Densyo. Siguro kinakailangan na natin silang sadyain sa bukid. Pero bago yon, nagugutom na ako. Kainin na muna natin ang pagkain na ibinigay sa atin, Kapiling. Ikaw talaga, Randy. Pero tama ka, kahit ako ay nagugutom pa rin. At sa pagbabalik nga ng 2 sa kubo, muli na nilang nilantakan ng pagkain. At nang matapos na nga sila roon, sinadya nilang katukin ang tahanan ni Kapiling upang ipagbigay alam na magtutungo sila ngayong gabi sa bukid. Madali namang sumang-ayon ng matanda at itinuro nito ang maaari nilang daanan patungo roon. Kumuha ng isang lampara si Kapiling upang dagli ang ipahiram sa kanila. Matapos ay kagad ng tinahak ng 2 daan patungo roon. Matarik ang daan na kanilang dinaraanan. Subalit nagpatuloy pa rin ang 2 upang puksain ang mga nilalang. Sa tingin mo ba, Densyo, tamang tinatahak nating daan? Hindi kaya ay naliligaw na tayo? Kasi parang kanina pa tayong paikot-ikot rito. Kanina ko pa rin napapansin yon. Kasi ang punong ito ay 2 beses na nating dinaanan. Gagamit na ako ng buhay na salita upang tanggalin ang sabulag na ginagamit nila sa ating daan. Ang akala siguro ng mga yon ay maliligaw nila tayo. Huwag kayong mag-alala dahil paparating na kami sa inyong lungga. Ilang oras ang nakalipas bago sila nakarating sa tuktok ng bundok. Pinahirapan tayo ng mga yon Ang akala siguro nila ay hihinto na tayo sa pagtunton ng kanilang lungga. Malapit na kami mga kawatang busaw. Maya-maya pa sa patuloy na kanilang paglalakad. 6 na tahanan ng kanilang nasipat sa ibabaw ng puno. Naanimoy mga bahay ng kalapate. Sambit na wika pa ni Densyo nang makita iyon. Anong uri ng nilalang ang mga busaw na ito? At bakit sa puno nila napiling gumawa ng tahanan? Sambit na wika pa ni Randy nang. Anong gagawin natin ngayon, Densyo? Kinakailangan nating isa-isahin na akyatin ang mga punong yan. Maliban na lamang siguro kung bababa sila rito upang tayo ang sugurin nila. Hindi natin maaaring akyatin ang mga puno sa kadahilanang maaaring nakaabang lamang sila sa atin at dahil doon ay isa yan sa paraan upang makaiwas sila sa kanilang mga kaaway. Kumuha tayo ng mga tuyong dahon at itambak natin sa ilalim ng puno upang sunugin. At sa pamamagitan noon ay kusa silang bababa upang harapin tayo. Madaling sinagawa ng 2 ang pagsunog sa ilalim ng puno. At habang 3 puno pa lamang ang kanilang napapaliyaban, nagsipagbaba na ang mga ito. Habang galit na nagwiwika ng, "Anong ginagawa ninyo sa aming tahanan? Wala kayong karapatan na sunugin ang punong yan. Ano ba ang kailangan ninyo sa amin? At mukhang hindi kayo basta-bastang nilalang. Hindi kami pumapaslang ng tao. Kaya huwag ninyo kaming gambalain rito. Kung ayaw niyong pagtulong-tulungan namin kayong 2. Tama kayo, ni hindi nga kayo pumapaslang ng tao. Subalit mga alaga naman nilang hayop ang pinipirwisyo ninyo. Hindi kami mapupunta rito kung wala kayong ginawang kabalbalan. 2 lamang naman ang pagpipilian ninyo. Papaslangin namin kayong lahat o ipagkakalob ninyo sa amin ang inyong itim na bato upang hindi na kayo makapanggambala at mamuhay na lamang kayo ng normal. Tugong wika naman ang busaw sa mga sinabi ni Densyo. Nahihibang ka ba? Hindi namin kayang mamuhay ng normal kapag wala na sa amin ang itim na bato na nagbibigay sa amin ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Pabayaan na lamang ninyo kami.
Sa kadahilanang hindi naman kami pumapaslang ng mga tao. Hindi maaari ang gusto nyo. Pababayaan lamang namin kayo kung ipagkakalob na ninyo sa amin ang itim na bato. Kaibangan ng kagustuhan ninyong yan. Ihanda na ninyo ang inyong sarili sa pagpanaw. Ito na ang tamang oras upang pumaslang ng tao. At dahil sa pagmamatigas ng mga busaw, napilitang paslangin ni Densyo at Randy ang mga yon. Isa-isa nilang kinitla ng buhay hanggang sa tuluyang maubos ang mga ito. Kakaiba ang kanilang mga pamamaraan. Gamit lamang ang malalakas at buhay na salita ay kumakalas na ang mga kaluluwa nito sa kanilang katawan. Maliban pa doon ay tuluyan nilang tinupok ang mga puno kung saan nandoon ang kanilang mga tahanan at ibinilang na ang kanilang katawan sa pagsunog. Sambit na wika pa ni Densyo habang patuloy na natutupok ang katawan ng mga ito. Kung hindi lamang sana kayo nagmamatigas, magpanggang sa ngayon, maaaring namumuhay na lamang kayo ng normal upang lumaban ng patas sa mundong ito na hindi kinakailangang mamirwisyo ng ibang tao. Maya-maya pa iniwan na ng dalawa ang lugar. Muli na nilang binaybay ang daan patungo sa tahanan ni Kapiling. At sa kanilang pagdating roon, hindi na nila sinabi kay Kapiling ang tunay na nangyari. At ang pag-aakala lamang ng matanda ay tuluyan nang nagsipaglikas ang mga ito upang hindi na siya gambalain pa. Matapos nilang mapalaya ang barangay na iyon sa panggugulo ng mga busaw, kinabukasan ay kagad din silang nagpaalam kay Kapiling upang mabuting siyasatin ang patungkol sa barangay ng Banga na may dalawang magkapatid dumanong lalaki roon na pinangingilagan ng mga taong naninirahan sa lugar. Dahil ayon sa mga sabi-sabi na kung sino man ang makabangga ng magkapatid ay kaagaran nitong kinukulam. At hindi lang umano iyon, na nasa lahi pa ng aswang ang dalawang magkapatid. Wala man silang dalawang malalim na pruweba, subalit mapapatunayan nila ang mga haka-haka sa dalawang magkapatid kapag nagkatagpo na sila ng landas. At sa kanilang pagdating nga roon sa barangay, naghanap sila ng maaari nilang maupahang tahanan. Habang may nakasulat na karatula na ang isang bakanting silid ay pinapaupahan. Sambit na wika pa ni Densyo. Magandang araw ho. Kukunin na ho namin ang bakanting silid. Tugong wika naman ni Aling Flora. Albularyo ba kayong dalawa? Nahahalata ako kasi sa inyong pananamit. Pati na rin sa inyong mga kwintas. Hindi naman ho kami albularyo. Mahilig lamang ho kami sa mga ganitong uri ng kolorete sa katawan. Mabuti naman kung gayon. Sa kadahilanang hindi ko kayo papapasukin sa aking paupahan. Bawal kasi ang albularyo rito at ayaw naming madamay sa inyong gulo. Ganoon ho ba? Ano ho bang gulo ang sinasabi ninyo? Hindi na nagsalita si Aling Flora sa mga oras na yun na animoy may kinakatakutan. Sinamahan na lamang sila nito upang magtungo sa kanilang silid. Marami hong salamat sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Hindi rin ho kasi namin alam kung hanggang kailan kami magtatagal sa lugar na ito. Mayroon lamang kaming misyon na kinakailangang hindi pa man natatapos magsalita si Densyo. Madali nang tumalikod si Aling Flora na animoy walang narinig sa kanyang mga sinabi. At kahit na ang paunang bayad para sa kanilang pamamalagi roon ay nakalimutan na nitong kunin. Ano bang nangyari kay Aling Flora? Bakit parang ilag na ilag siya sa atin? Hindi pa naman tayo mabaho. Hindi ko rin alam, Densyo. Kanina lang naman ay maayos pang pakikitungo niya sa atin. Para bang hindi siya mapakali kapag napapalingon sa ating medalyon. At habang nag-aayos ang dalawa ng kanilang mga damit, naiwang nakabukas ang kanilang pintuan nang may mapada ang isang lalaki. Sambit na wika pa nito sa kanila habang nakatayo sa kanilang pintuan. Hoy, mukhang bago kayong dalawa rito, no? Ako nga pala si Benedict. Magkalapit silid lang tayo. Mukhang kakaibang pananamit ninyong dalawa. Ano bang uri ng kasuotan yan?
Meron din kayong panyo na nakatali sa inyong ulo. Ito ba? Ganitong uri na ng pananamit na nakasanayan namin. Kaya para sa amin ay normal lang ito. Ako nga pala si Densyo. At ito naman si Randy. Magandang araw sa inyo, Randy at Densyo. Mukhang hindi trabaho ang pakay ninyo rito. Patid ko sa panyong nakasulat na nakatali sa inyong ulo. Mayroong mga salitang Latin na nakalathala dyan. Albularyo ba kayong dalawa? Kanina si Aling Flora nagtanong na rin sa amin yan. Tapos ngayon ikaw naman. Bakit parang pinangingilagan ng albularyo sa lugar na ito? Ano bang meron, Benedict? Sa ngayon hindi ko masasagot yan. Sige at pupunta na ako sa aking silid. Kung sakaling may kailangan kayo, katukin nyo lang ako sa may pintuan. Dahil bago pa lamang kayo sa lugar na ito. Sige Benedict, maraming salamat. Siya nga pala, nasaan dito ang silid ni Aling Flora? Hindi pa kasi kami nakakapagbayad sa kanya. Diyan lamang sa may parting kaliwa ng silid. May makikita ka namang nakalagay na Aling Flora. Doon maaari mo na siyang katukin. Pero hindi siya natutulog rito. Paupahan lang talaga nila ito. At tumatambay lamang siya dyan araw-araw. Muli Benedict, maraming salamat. Pupuntahan na lamang namin siya roon. Tuluyan nang umalis si Benedict. Pumasok na ito sa kanyang silid. At doon ay nanahimik. Makalipas ang ilang oras ay napagpasya nilang dalawa na magtungo sa silid ni Aling Flora. Kumatok si Densyo roon habang nasa likuran naman niya si Randy. Aling Flora, Aling Flora. Makailang ulit silang kumatok roon. Subalit walang Aling Flora ang lumalabas sa may pintuan. Pabulong na wika pa ni Randy. May napapansin ka bang kakaiba, Densyo? Kakaiba ang aura na nasa loob ng silid na ito. At hindi rin normal ang kinikilos ni Aling Flora na dapat ay kanina niya pang kinuha ang bayad natin. Pansin ko rin yon kanina pa. Nanahimik lang ako para hindi makalata si Aling Flora. Sa tingin ko ay may koneksyon ng matandang ito sa tinutukoy na dalawang magkapatid. Maya-maya ay nasipat namin naglalakad si Benedict hanggang sa tuluyan na itong makalapit sa amin. Wala pa rin ba si Aling Flora? Malamang ay umuwi na yun sa kanilang tahanan. Bukas na lamang kayo ng umaga magbayad. At siguradong nandito na yun sa kanyang silid. Dito ba siya madalas magtambay? Oo, kasi yun ang pinaka-opisina niya. At kahit ako hindi pa rin nakakapasok dyan. Kapag nagbabayad ako sa kanya ng renta. Hanggang dito lang rin ako sa may pintuan. Ganoon ba? Sabagay hapon na rin. Saan ba may mabibila ng mga pagkain dito, Benedict? Samahan ko kayo dyan sa may labasan. Merong tindahan dyan. Pati na rin karinderya. Dali-dali ngang lumabas ang tatlo upang bumili ng pagkain. Aling Rowena, ito po si Randy at si Densyo. Bagong naninirahan kay Aling Flora. Bibili raw ho sila ng makakain. Mag-iingat kayo dyan, iho, sa dormitoryong napasukan ninyo. Aling Rowena naman, bibili lang ho sila ng pagkain. Ang dami nyo naman hong sinasabi. Sige na, bumili na kayo, Densyo at Randy. Unang araw pa lamang ng paninirahan ng dalawa, kakaiba na kagad ang kanilang mga napapansin sa mga pananalita at kinikilos ng mga tao roon. Naanimoy may mahigpit silang itinatago patungkol sa napapansin nila kay Aling Flora. Matapos nga silang pagbigyan ni Aling Rowena sa kanilang mga binili, dahil na rin sa kuryosidad na nararamdaman ni Densyo. Tinanong nito si Aling Rowena patungkol sa sinabi nitong mag-ingat sa kanilang tinitirahan. Aling Rowena, bakit niyo ho kami pinag-iingat sa dormitoryo? Ano ho bang meron dyan na hindi ho namin nalalaman? Tara na, Randy at Densyo. Huwag na kayong magtagal dyan kay Aling Rowena. Nanahimik na lamang si Aling Rowena sa loob ng kanyang tindahan. Umalis na lamang roon ang tatlo at bumalik na sa kanilang silid. Hindi na nahirapan ng dalawa para sa kanilang pagkain. Sa kadahilanan itong si Aling Rowena ay nagluluto na ng kanyang panindang pagkain sa tanghali at gabi. Sambit na wika pa ni Randy habang sila'y kumakain sa kanilang silid. Kailan ba natin sisimulang hanapin ng dalawang magkapatid? Sayang din kasi ang gabing ito nalilipas nang wala tayong ginagawa. Relax ka lang, Randy. Kakarating pa lamang natin kanina. Hindi mo ba napapansin sa ating pagdaan?
Ang sabi ni Aling Flora, ito na lamang ang silid na bakante. Pero parang sa 7 silid na ating nadaanan, mukhang 3 silid lamang ang may tao. Itong sa atin, yung kay Benedict, at yung nasabing silid ni Aling Flora. Gabi na ngayon, dapat ay nagsipaglabasan na sila upang magluto ng pagkain o di kaya ay bumili na lamang kay Aling Rowena. Subalit nananatiling tahimik ang mga silid na ating nadaanan. Napaka-misteryoso ng dormitoryong ito, pati na rin ang mga taong ating nakakasalamuha. Subukan natin mamayang maglakad-lakad pagkatapos natin kumain. Dahan-dahang binuksan ng dalawa ang kanilang pintuan. At nang may kandado na nila ito, laking gulat nila na nagbukas din ang pintuan nitong si Benedict. Sabay nagwika sa kanilang dalawa nang, Hoy, saan kayo papuntang dalawa? Oras na ng gabi ah. Saan bang lakad natin? Animoy nakikiramdam lamang itong si Benedict sa kanila sa kung ano ang maaari nilang kinikilos. Lalabas lamang kami, lalanghap ng sariwang hangin. Pwede ba akong sumama sa inyong dalawa? Ang tahimik kasi rito sa aking silid. Wala naman akong ibang kasama rito. Sige na, pumayag na kayo. Sige, sumama ka na sa amin. Dali-daling bumuntot sa kanilang likuran si Benedict hanggang sa tuluyan silang makalayo ng dormitoryo. Saan ba kayong dalawa papunta? Bakit kanina pa tayo naglalakad? Huminto muna tayo rito sa madilim na lugar. May nararamdaman akong kakaiba rito. Anong sinasabi mo, Densyo? Hindi kita maunawaan. Hayaan mo lamang si Densyo, Benedict, at pakibawas-bawasan din yung pagiging maingay mo dahil hindi kami makapag-concentrate sa hinahanap namin. Benedict, tatanungin kita ngayon. Naniniwala ka ba sa aswang, pati na rin sa mangkukulam? Tugong wika naman ni Benedict sa tanong ni Densyo. Totoo ba ang aswang? Ni hindi pa nga ako nakakakita niyan. Pero bali-balita yan dito sa aming lugar. Pati na rin ang nasabing mangkukulam. Bakit nyo nga ba naitanong sa akin? Dahil yon ang hinahanap namin dito. Kaya kami napadpad sa barangay na ito. Sa puntong yan, hindi ko kayo matutulungan. Wala akong alam patungkol dyan. Maaari na ba akong umalis rito? Ang akala ko ba sasamahan mo kami? Bakit napakabilis naman magbago ng isip mo? Hindi na nagsalita si Benedict. Tuluyan na itong umalis at bumalik sa dormitoryo. At habang papalayo ito, unti-unti na ring nawawala ang masamang orang nararamdaman ni Densyo. Napapansin kong nanggagaling kay Benedict ang masamang orang nararamdaman ko kanina. Hindi ko alam kung anong uri ng tao ito, pero papaano niyang naitatago sa kanyang katawan ang itim na orang lumalabas kapag natutungo siya sa madilim na lugar. Ibig sabihin mo ba, maaaring may kaugnayan itong si Benedict sa hinahanap natin? Pero mukhang ayos naman siya. Naanimay isang normal na tao lang kapag nakikipagsalamuha sa atin. Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Pero hindi ako nagkakamali. Sa kanya nanggaling ang ora na yon, na kanina ko pang nararamdaman nang magtungo tayo sa madilim na lugar na ito. Ipinagpatuloy na lamang ng dalawa ang paghanap. Subalit wala na silang naramdaman ng tulad ng kanina. Kaya naman napagdesisyonan na lamang nilang bumalik sa kanilang tinutuluyan upang muling ipagpabukas na lamang ang paghanap. At nang nanduro na nga sila sa loob ng kanilang silid, pagpatak ng 12:00 ng gabi, habang silang dalawa ay nagdarasal ng nakaluhod, nararamdaman nila ang kalusko sa silid ni Benedict. Naanimoy hindi ito mapakali sa kanyang silid na para bang may hindi pang karaniwang ginagawa. Pinabayaan lamang nila iyon habang ipinagpapatuloy ang kanilang pagdarasal. Makalipas ang ilang minuto, matapos nilang dalawang magdasal, madali nilang kinatok ang silid ni Benedict. Benedict, anong nangyayari sa'yo dyan? Kinakailangan mo ba ang tulong namin? Subalit walang Benedict na sumasagot sa kanila hanggang sa maya-maya ay dahan-dahan itong nagbubukas ng kanyang pintuan. Pasensya na kayong dalawa. Sumama lang kasi ang pakiramdam ko. Kaya kanina pa akong paikot-ikot sa aking higaan. Kinakailangan mo bang tulong namin?
Hindi na, Densyo. Maraming salamat sa inyong dalawa at sa pag-aalala sa akin. Muli nang isinarado ni Benedict ang kanyang pintuan. Subalit batid ng dalawa na bukas ang kanyang bintana na nasisipat naman sa kanilang silid. Kinabukasan ay maagang gumising ang dalawa at nagtungo kay Aling Rowena upang doon ay magalmusal at magkape. At habang nandoon sila, muling nabanggit ni Densyo ang sinabi ni Aling Rowena patungkol sa pag-iingat sa dormitoryo. Subalit ang naging sagot lamang naman ito sa kanila. Kalimutan nyo na lamang ang sinabi ko. Total magpahanggang sa ngayon ay nasa maayos naman kayong kalagayan. Oy, nandirito na pala kayong dalawa. Pasensya na nga pala kagabi. Medyo maingay ako dun sa aking silid kasi sobrang namimilipit talaga ako sa sakit ng tiyan kagabi. Ano bang almusalan meron kayo dyan, Aling Rowena? Pahingi nga rin ho ng isang kape, pati na rin yung isang masarap na suman. Ang akala nga namin ay kung napapano ka na. Siya nga pala dinaanan namin ng silid ni Aling Flora. Subalit wala pa rin siya roon. Anong oras ba siya nagpupunta rito? Mga alas 9 bumalik kayo roon. Tiyak ay nandoon na yun sa kanyang opisina. O paano ba yan maiwan ka namin dito, Benedict? Tapos na rin kasi kaming magalmusal at may kinakailangan pa kaming puntahan ngayong umaga. Sige at mag-iingat na lamang kayong dalawa. Pag nakita ko si Aling Flora, sasabihan ko na lamang na hinahanap niyo siya. Iniwan na nila roon si Benedict. Subalit habang papalayo silang dalawa, napapansin nilang animoy pinagsasabihan nitong si Aling Rowena. Nabatid nila sa bawat mustya ng kanyang kamay na may kasama pang panduduro ng kanyang kaliwang daliri. Habang itong si Aling Rowena ay nakayuko lamang na pinapakinggan ang mga sinasabi ni Benedict. Kinahapunan sa kanilang pagbalik roon, habang naglalakad silang patungo sa kanilang silid, may nakita silang isang nakabukas na pintuan at nasulyapan nilang isa pang lalaki na noong hapon lamang nila nakita roon. Makisig ang pangangatawan nito na malayo naman sa katawan ni Benedict na isang patpatin. Hanggang sa dire-diretso lamang sila sa kanilang silid. Pagpasok nila roon, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay mayroon ng kumakatok. Madali itong binuksan ni Randy. O ikaw pala yan, Benedict. Ano ba sa atin? Wala naman. Ipapakilala ko lamang sana sa inyo itong aking kapatid. Doon siya naninirahan sa kabilang kwarto. Siya nga pala si Lian. Magandang hapon sa iyo, Lian. Ako nga pala si Randy. At ang kasama ko naman na yon ay si Densyo. Ay sa iyo, Lian. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Kung sakaling may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin. Sige at maiwan na namin kayo. Sige lang, Benedict. Nakangiting pagpapaalam ni Benedict sa dalawa na sa mga oras na iyon ay may kakaiba na itong ikinikilos. Hindi na sinarado ni Randy ang pintuan sa kadahilanang magtutungo pa sila sa tindahan ni Aling Rowena. Subalit sa kanilang pagdating roon, sarado na ang tindahang iyon na kahit ang mga paninda ni Aling Rowena sa loob ay wala na rin doon. Kaya naman laking pagtataka ng dalawa kung saan na nga ba nagpunta si Aling Rowena. Samantalang kaninang umaga lang ay nandoon pa ito habang inaasikaso ang lahat ng kanyang paninda. Bibili ba kayong dalawa? Wala na si Aling Rowena. Kakalis niya lang kanina. Hindi kasi sa kanya itong pwesto na ito. Kay Aling Flora din ito na pinapaupahan lamang sa kanya. Ano namang dahilan at bakit umalis siya? Hindi ko rin alam eh. Nagmamadali na lamang siya kanina na kinuha ang lahat ng kanyang paninda. Ah, ganoon ba? Siya nga pala, nakita mo ba si Aling Flora? Si Aling Flora? Hindi ko napansin eh. Mabuti na nga yun 2 araw kayong hindi nakakabayad. Ayaw nyo ba nun? Hindi naman sa ganoon. Pero kinakailangan naming bayaran ng pananatili namin dito. Samahan mo nga kami, Benedict. Magbaka sakali tayo baka nandoon pa siya sa kanyang silid. Madaling nagtungo ang tatlo sa silid ni Aling Flora. Hindi pa man sila kumakatok. Daglian na silang pinagbuksan ng pintuan. Subalit kunting siwang lamang ng pintuan ang nakabukas. Sabay wika ni Densyo kay Aling Flora nang, "Mabuti naman o at nandirito kayo.
Eto nga ho pala ang bayad namin dito sa aming inuupahan. Madali naman yung kinuha ni Aling Flora. Subalit wala man lamang ni isang salita na isinarado kagad ang kanyang pintuan. Sambit na wika naman ni Densyo. Ano bang nangyari kay Aling Flora? Hindi naman siya ganyan noong una namin siyang makausap. Sa palagay ko may problema lang siguro siya. Hayaan na lang natin si Aling Flora. Sambit na wika iyon ni Benedict. Siya nga pala, wala pa rin kayong pagkain, di ba? Meron kaming niluto ng aking kuya. Mamaya tatidan ko na lamang kayo sa inyong silid. Kinagabihan nga ay may daladalang pagkain nitong si Benedict. Nakalagay ang ulam sa may garapon, habang ang kanin naman ay nakalagay sa 2 plato. Pagpasensyahan nyo na ha, sa garapon ko na inilagay ang ulam. Wala na kasi akong ibang mapaglagyan. Dinuguan nga pala yan na paborito namin ng aking kuya. Salamat dito, Benedict. Walang ano man yon. Sige at enjoy nyo na ang pagkain. Sa pagbukas pa lamang ng 2 sa garapon, amoy na nila ang bango ng dinuguan. Subalit bulong na wika ni Densyo kay Randinang. Anong akala nila sa ating 2? Mga baguhan? Habang si Randy naman ay patuloy na naduduwal dahil sa nakitang laman ng dinuguan. Hintayin nyo lamang 2 na lubusang magtakip silim upang matigil na ang kasama ninyong 2 magkapatid na nandirito lamang pala sa dormitoryong ito. Napagplanuhan ng 2 na pagpatak ng 10:00 ng gabi ay magtutungo sila sa madilim na lugar upang pasunurin ang 2 magkapatid. At kung sakaling ang sumunod ang 2 yun, doon na nila ito bibigyan ng paghuhusga upang matigil na ang kasamaan ng 2. Makalipas nga ang ilang oras, lumabas si Randy at Densyo sa 10 oras ng gabi. Nagtungo silang 2 sa madilim at masukal na damuhan. Hanggang sa naramdaman nga nilang may sumusunod sa kanila. Subalit hindi 2, kundi 3 ang mga ito. Madilim ang paligid at wala man lamang ni isang dumaraan na tao roon. Dahil na rin sa liblibang lugar at masukal na damuhan lamang ang nasa paligid. May kalayuan na rin iyon sa dormitoryo. Subalit hindi tumigil ang 3 sa pagsunod sa kanila. Hanggang sa nagwika na nga itong si Benedict. Matibay kayong 2. Kahapon ko pa kayo kinukulam. Pero parang hindi nyo naman ito iniinda. Kaya gagamitan na namin kayo ng dahas. Ito na ang huling gabi ninyo sa aming dormitoryo. Magpaalam na kayong 2 sa isa't isa. Wala kayong awa. Pati ba naman ikaw, Aling Flora? Kinukonsinti mo ang 2 anak mo. Ang akala nyo ba hindi namin alam na iisang pamilya kayo? Wala naman yata kaming silbi kung hindi kami magtatanong-tanong sa labas. Kung marunong kayong magpanggap, mas magaling kaming 2 sa inyo. Marami na kayong pasimpleng pinipirwisyo sa lugar na ito. Kinakailangan nyo nang mawala na parang bula sa inyong dormitoryo. Ang 3 pamilyang yun ay tinatawag na aswang lakad. Marunong din silang mangkulam habang pinagtutulong-tulungan ang kanilang binibiktima. Kaya pinaghahari-harian ng lugar na kanilang nasasakupan. Siya nga pala, Benedict, masama ba ang pakiramdam mo nung nakarang gabi? Yun ay oras ng pagdarasal namin. Kaya ang mga buhay na salita ay dumampi sa iyo kahit na nasa kabilang silid ka pa. Mabuti nga't hindi ka pa pumanaw nung gabing iyon, kahit na alam na naming namimilipit ka na sa sakit. Dahil sa mga sinabing iyon ni Densyo, nanggalaiti sa galit itong si Benedict. Hanggang sa sabay-sabay na silang sinugod ng 3 at hindi naman nila sinayang ang pagkakataong iyon. Sa pamamagitan lamang ng buhay na salita, tinigal po nilang sabay-sabay ang 3 na ni hindi man lamang nakalapit sa kanilang harapan. Hinawakan pa ni Densyo sa may liig si Benedict habang nagwiwika ng, "Akala ko magandang layunin mo sa amin. Magaling ka lang palang magbalat kayo, kaya marami kang nabibiktimang baguhan sa lugar ninyo. At ginagamit nyo pang kasangkapan ng dormitoryo upang makapanlin lang ng mga dumadayo rito. Tutal wala na rin namang ibang naninirahan doon. May iwan na itong abandonado."
Patawarin mo na kami, Densyo. Bigyan mo lamang kami ng ikalawang buhay. Hindi na namin gagawin ang karumal-dumal na gawain. Sa kabila ng pagmamakaawa nito, hindi pa rin iyon binigyan ng ikalawang pagkakataon ni Densyo. Bagkos ay mabilisan nila itong kinitla ng buhay upang hindi na makaramdam ng kahit na ano pa mang awa. Sinunog nila ang bangkay ng tatlong iyon at saka lubusang nilisan ang barangay. At nang malaman nga na silang dalawa ang pumapaslang sa bawat barangay, binansagan si Randy at Densyong, tirador ng aswang, sa baryo ng Aklan. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento habang may kasamang intense. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na kwento.